So yun, okay. KJX, kamusta kayong lahat? Nakita nyo ba to? Napakasimple lang, no? So laglag no? So makikita nyo yan dito sa Facebook natin, mga kapatid. Meron tayong TA dito sa Facebook natin dyan. So ayan yun, no? Ito yung TA natin, no? Kaya sa mga, sa mga nandito sa YouTube natin, follow nyo to, tong Cry to Tambay. Makikita nyo yung episode 11, episode 10. Basta mga episode na TA natin, nandiyan dyan, no? So pinopost natin yan, laglag, no? So nakita nyo, ano na yung position ngayon? Ayun, 1.39. Okay? And then makikita nyo, no? Ito yung ating profit, mga kapatid. Solid. Solid na solid, no? Hindi natin pwedeng pakita dito sa kasi nga nag-ano ako sa Telegram. Sa Telegram ko siya sinend, pero hindi ko kasi pwedeng buksan dahil naglaglag tayo ng TA. Ayan, no? 132 exit. Okay. So ngayon kung titingnan natin to, no, kung ano yung next na pupuntahan nito. Ang next TA natin dito, possible scenario diyan, no. Dapat ma-hold niya sino? Si 1.3. Dapat ma-hold niya to. Okay, oops. Dapat ma-hold niya tong area na to, tong 1.3 na yan. Yan yung mga hinihintay natin, mga kapatid. Yan, dapat ma-hold niya yan. And then, kung titingnan naman natin, once na mabasag kasi yan, possible pumunta yan saan? Pumunta yan sa 1.25. Sa gabi sorry, pakanta tayo. Check lang muna natin. 1.25 sa area na yan, no? Wag lang babasagin niya kasi pag binasag yan, no, makikita natin yung 1.1 ulit. Makikita natin tong 1.1 ulit sa area na yan. Ito. Possible to. Gumagawa tayo ngayon ng panibagong support natin, no? And then, ang magiging resistance naman natin dito, no? Yung dati niyang resistance. Punta tayo dito sa 1 hour time frame na lang muna tayo. Yung dati niyang resistance na bang. Saan yung start na bumaba? Itong area na 75, 72, 1.6, 1.5. Ito, tong area na to, yan ang kanyang bagong resistance. Yan, mga kapatid, no? So kitang-kita naman natin. Yan lang yung mga bago niyang resistance. Yan, saktong-sakto. Yan. So ngayon, pag nakuha niya yan, mga kapatid, no? Nakuha niya yung area na yan, possible pumunta ng 1.8 to 1.6, no? Tapos, pag na-break niya si 1.6, dun pa lang siya pupunta ng 1.70. Yan yung nakikita ko dyan, mga kapatid, no? So, ang ganda yan. Pati dito, kitang-kita naman natin yan, mga kapatid. Ayan. So, dyan sa area na yan, no? So, wasak na wasak eh. Ang dami kasing, alam nyo, masama sa pay. Wala na, nakulto talaga, no? Nakulto talaga to. Kasi hindi nila alam yan eh. Hindi nila alam yung support and resistance, di ba? Ayan, no? Take profit, 104 pa lang to kanina, pero 134 na tayo dyan, no? Ganun din naman yung ginagawa natin sa BTC. Tingnan nyo sa BTC natin. Yung nakaraan, nakita nyo na to. Okay? Pero magbibigay tayo ng insight. Bakit, ano? Bakit bumabagsak si Pi? Ayan, no? Kita nyo, yung triangle natin. Sa 1 hour, pero 4 hours yan. Dapat, yan. So, kita nyo yan, no? Saktong-sakto yan. So, dahil nagkaroon ng isang candle dito, no? So, na-reject siya noong umpisa, pero bumagsak ulit hanggang sa dumiretso na. So, kita nyo yung symmetrical triangle natin. Ako, na-expect ko nga yun, bababa pa yan. Na-expect ko na bababa pa yan ng 70 or 80.
No, yan yung ine-expect natin diyan. Pero ito, profit ka na diyan, no? So dapat makabangon yan, dapat makapunta dito sa area yan. Okay? Kasi dito sa liquidation heat map, ito siya. Kinakain niya, mga kapatid, yung mga nasa ilalim no? Kinakain niya yan. Pero ngayon, kung titingnan nyo, kapag nagsitipihan tong area na to, may malakas na force dito sa taas na to. Possible biglang mag-bounce yan, no? Possible biglang mag-bounce. Once na nakain yan, biglang mag-bounce to. Kapag hindi nagtipi tong mga to. Ang kapal na nito, di ba? Parang bagyo na yan, mga kapatid. No? So ngayon, tingnan natin. Ano yung possible scenario? Bakit biglang bumabagsak si Pi Network? No, bumabagsak siya kasi sumasabay siya ngayon kay BTC. Okay? So tapos, habang, di ba, bumagsak lang ng si BTC ngayon, kung mapapansin nyo, baba lang naman ng binagsak nito. Sa 4 hours time frame, ito lang. From 86 to 1,000 lang naman binagsak nito. Pero biglang, si Pi sumabay. Bakit sumabay ito bigla? Ako ang tingin ko dito kay Pi, mga kapatid, no? Ang tingin ko dito, dahil may ma-unlock na Pi sa 12, no? Siyempre, dadami yung dadami yung Pi ulit, no? May mga ma-unlock sa 12. Possible, no? Magbebenta sila. Kaya ngayon, ang mangyayari dito, kaya nagde-drop siya, no? So for me, kaya magde-drop siya. Marami kasi ma-unlock, no? And then, once na nagbenta yon, possible, bumagsak ulit. Tapos, magkaroon ng buying pressure, no? If ever lang, kasi support and resistance naman tayo Magkaroon ng buying pressure sa 1.1 o 1.6. Yan. So ngayon, dito, chill muna tayo. Tinitingnan lang muna natin. Nagtipi na tayo di ba? So nagtipi na tayo ngayon sa 132%. So sa mga tawag dito sa mga trader na kagaya namin, ako katulad nito, chill lang. Kung nasan yung binigay kong support, ito, resistance, itong area na to, no? Yan, kunyari 1.5. Diyan ako bibili. Hindi porkit bumagsak to ng ganito, bibili ako, hindi. Pero pag bumagsak siya dito sa mga support natin sa ilalim na ginawa, no, possible bumili ako dyan, no? Dyan sa area na yan, sa 1.2, sa 1.6, yan, ganyan. Pero, pag nandito siya ngayon sa area na to, sa nangyayari ngayon dito, wala yan. Stay put lang ako dyan. Di ba? So, pinapasukan ko kung nasan yung mga support and resistance ko. Ganun siya, no? Katulad nito, kunyari, 1.75 kagabi. Ito yung ginawa namin kapon, 1.75, dyan ako nag-short. O yan, pagkagising ko, laglag siya hanggang 1.61 o 62. Diba? And then, nag-TA tayo kanina, ito yung TA natin kanina, yan. Yung episode 10 na yan, sinabi natin dito sa episode 10 na yan na ang support natin ay 1.62. O yun, yung 1.62 o 1.61 na yun, nakuha niya, nalaglag. So, yung ginawa natin yan. 1.5 pala, sorry. 1.5. So, nung nalaglag siya ng 1.5, nag-entry tayo. So, nag-profit na naman tayo. So, ganun lang siya. Ganun lang tayo pumapasok. Hindi tayo pumapasok porque yan, nalaglag yan. Hindi tayo papasok dyan. Una, nag-bounce na yan No, nag-bounce na yan. So, hihintayin natin ulit yan bumagsak, no? Or, kunin niya to. Tong resistance na to. Okay? So, ganun lang naman tayo magtingin. Tapos ito, sa Facebook natin, nangaasar lang naman tayo. Grabe nangaasar. Puro tawa talaga Kasi gustong nalalaglag si Pi, yari-yari talaga no? So, lugi na ako, pero asarin mo pa. Asarin mo pa, boss. Huwag kasi maasar pag totoo naman. Ang dami dyan, no? Makikita naman natin. Kasi una, pinapakita lang naman natin na may pump and dump yan. Na may buy and sell yan. Kumbaga kasi ang tinuturo sa inyo, mga kakulto, no? Ang tinuturo sa inyo ng iba, wag mong intindihin yung up and down, 'di ba? So totoo naman 'yun. Wag mong intindihin kung holder ka, 'di ba? Kasi isa lang naman ang gawin mo pag holder ka buy and forget, 'di ba? Pero kapag kunyari nakita kung trader ka katulad namin, ayan, gumagawa kami ng mga support and resistance. So far, yung episode 10 natin, ang ganda ng binagsak. Episode 9, episode 10, ganda ng profit, 'di ba? So ito, parang nasa episode 11 na to yung sinasabi ko sa inyo, no? So, yun lang naman KGX at saludo sa inyong lahat at yun lang, doon lang tayo bibili sa buying pressure, hindi yung porkit na laglag. Okay? Saludo KGX.